Hi guys, it's Ate Red here. Request ni Chad na silipin ko daw tong si Sagay or Sagay Credit. Sabi, pwede daw siya magpahiram ng 5,000 to 200,000 pesos. At mukhang, I repeat, mukhang promising kasi parang ang baba ng interest. Multiple credit available daw. Well, a little bit of trivia guys. There's a city in Negros na yung pangalan ay Sagay. And it's well known kasi dito po gagaling yung sugar. I don't know, walang connection. Magiging kasing tamis kaya ng sugar yung offer ni Sagay Lending or maging kasing bitter ng ex nyo yung ikakaltas niya. Let's find out. So keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And for today's video, isa na namang loan app na bigla na lang nag-appear sa iOS yung sisilipin natin. Yung pangalan ng loan app ay si Sagay Credit. Huwag kayo maniwala kaagad dahil just because 4.8 star siya guys ha. Kahit na sinasabi niyang security and privacy, simple application, mga ganun, rapidly pricing loan amounts. Loans arrive quickly. According dito sa kanyang screenshot Sabi niya 4.8, meron ng 789 yung nagbigay sa kanyang rating and ang dami nagbigay ng 5 star dahil hoping na ma-approve. Hoping. Bakit ako magbibigay ng 5 stars kung hindi ko pa alam kung ma-approve ako o hindi? Nubukan ko talaga siya from start to finish and not just nagbabasa lang ng comments. Please consider subscribing to this channel because this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Sinubukan ko talaga yung app guys. And if you think this video is helpful, please leave it a like so that this video will be suggested sa mga people who are interested sa mga ganitong topics. Yung first thing natin gagawin, i-legit check natin siya. So pupunta tayo ng list of recorded online lending platforms dun sa SEC na website. Hahanapin natin yung loan app. Unfortunately, hindi ko po nahanap si Sagay Credit. Anything that's associated to this app. Ewan ko sa inyo guys but para sa akin, pag yung loan app ay hindi po nakalagay sa page na yon, stay away from that loan app because nagkakaproblema nga tayo sa mga loan apps na andon, how much more yung wala doon. Since you're here para makita kung okay siya o hindi, then, dinownload ko siya, sinubukan, and I found out, hanggang hoping lang yung most of those na nagbigay sa kanya ng 5 stars. And ako guys I'm going to be honest. Yun nga kasi tinapos ko nga yung buong application process It looks like, usually, yung i-offer niya is 10,000 pesos. Tapos parang meron siyang breakdown na kunyari long term siya. At papakita niya na parang ang lit-lit ng kaltas niya. Nung sinamit ko, nabot ng 2 oras bago ko malaman na failed pala yung application ko. At yung lumabas is 3,300 yung interest, dadagdag niya ko at hindi po siya long term kasi 7 days lang siya. Even if yun yung pinapakita niya sa rejected amount, doubtful pa rin ako kasi according sa mga iba naman na nagbigay sa kanya ng 1 star, parang hindi naman pala maganda yung offer niya. Like ang laki ng kanyang kinakaltas. So again guys, if ako lang yung masusunod I would stay away from this loan platform. Bahala na kung legit man siya or whatever. Pero para sa akin pag ganon, hindi ko gusto yung kanyang offer. Yung offer niya ay hindi kasing tamis ng sugar na galing sa city of Sagay. Anyways guys, there's also an Ilonggo term na Sagay. Wala siyang definite na meaning pero it's like Sagay, kumanda apply sa loan app. It's like, ba't apply ka dyan sa loan app na yan? So parang ganon. Sagay, kumanda apply sa loan app na yan. Hindi naman pala maganda yung kanyang term. Pero kung gusto mo pa rin magpatuloy, okay, papakita ko sa inyo yung walkthrough and you be the judge. Siyempre, maglalagay ka ng active mobile number mo, mag-OTP ka, tapos mag-agree ka dun sa privacy policy and service agreement niya, di ba? Pag-click mo ng sign in, after mo mag-OTP, may EMI calculator pa siya na parang, ano bang silbi nito? Parang, wala lang, parang ano yan, design lang yan. Then, i-click mo yung apply now. And then, ito na yung mga personal information na hihingin niya sa'yo. Province of residence, city of residence. Kala ko nga, ma-approve ako kasi yung Bacolod, malapit lang sa Sagay City, pero hindi pa. Anyway, so ayun, if you fill out mo yan, by the way guys, Hinance is out. Yung mga OTP sa mga loan apps na magkaparehas yung dating, Hinance is out. Yung OTP naman ngayon ay nanggagaling na naman kay Rai Ventura. Whoever that guy is,
ewan ko, hindi siya ng work information na kahit nasabihin mong profession mo is unemployed, itatanong niyo pa rin how long have you been working there. So sige, sabihin natin 3 months with a monthly salary of 16,000 to 24,000 pesos. Magbibigay ka po ng tatlong contact information na kukunin mo doon sa phone book mo. Then magbibigay ka ng email and then click continue. Then meron pa siyang mga credit standing na tinatanong. Wala ka bang access sa credit history ng mga borrowers, prospective borrowers nyo? Eh, yung mga legit na loan apps nga, hindi na nga nagtatanong nito kasi may access sila sa database kung saan nakikita nila kung may overdue tayo o hindi. But anyway, just fill it out, click continue, and then proceed ka na sa pagbibigay ng ID information. Yung mga IDs na tinatanggap nyo is UMID, National ID, SSSTIN, Passport, driving license, postal ID, voter ID, and health card. Ba't mo naman ibibigay yung mga details mo sa ganitong loan app, ano? Malay mo. Tapos noon, pipicturean mo yung ID and then next naman, pag picture mo ng ID, alam nyo guys, nakaka-capture nyo yung information. Yung next, magbibigay ka po ng details ng disbursement channel. Pwedeng e-wallet, pwedeng bank, pero bigay nyo na lang e-wallet nyo guys. So, binigay ko yung GrabPay ko kasi yung GrabPay ko, konti lang yung transactions para kung sakali may biglang pumasok, alam ko kung saan galing. Lumabas yung kanyang multiple credit offers na una, yung nasa taas is galing kay Sagay Credit, and then merong Happy Borrow, merong Mini Ease Loan, Flyfast. Ewan ko, yung mga loan apps na to, at some point, lalabas to sa iOS. And since yung pangalan ng loan app is Sagay Credit, edi yun yung kinlik ko. At yun, mukhang maganda yung offer niya, no? Sabi niya 90 days daw. 992 yung matatanggap dahil yung service fee is 8 pesos. Yung interest is 2,240. May mga table pa siya sa baba na kunyari, 3 months to pay, and yun, looks promising. So, kung i-click mo yung submit, then hihingi po siya ng location. Then, dun pa niya hihingin yung access sa lahat ng contacts mo. Ang daming nabigay sa kanya ng 5-star na mga hopefuls, mga hoping, dahil hindi mo pa alam kung ma-approve ka or ma-reject, hingi na siya ng rating. And then, hindi ko siya binigyan ng 5 hearts. Nag-skip na ako, kinancel ko. And then, naghintay ako ng hours bago ko malaman na hindi pala na-approve yung aking application. So, tsaka kaya pala Sagay Lending siya. Dahil, yung kanyang location address is Sagay, Negros, Occidental, 6122. Siguro, let's just assume na meron nga talagang lending or local na lending company na yung pangalan ay si Sagay Lending. Kung gusto niyang magkaroon kasi ng app, dapat na-register po sa SEC yung kanyang lending platform. Kahit na meron man siyang registration with SEC as a lending company. Nga, na-reject ako and then doon ko nalaman na hindi naman pala 10,000 yung loan and ang malaki yung interest, 7 days lang. Hindi na ako mabibigla if in a couple of days or a couple of weeks, itong Sagay Lending na to ay mawawala sa App Store. Huwag tayo basta-basta maniwala sa mga promises ng mga online loan apps na to, especially yung mga loan apps na wala po sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website. I'm sure magtatanong kayo, meron bang loan app na pwedeng subukan na hindi 7 days? Of course, meron. And I've put together those videos in a playlist that you can find here. Hanapin nyo yung legit loan apps na playlist by Ate Red. And baka doon nyo makita yung loan app na para sa inyo. That's all for today. I'll see you on my next vlog.